magbasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Saan man pong panig kayo ng ating daigdig naroroon, hangad ko po na kayo ay patuloy na pangalagaan at pagpalain ng atin pong Panginoong Diyos. Sa gabing ito ng pagsasaimpapawid ng ayon sa kasulatan, gabay sa katotohanan, ay layunin po ng inyong maliit na lingkod kay Kristo na kayo po ay maihatid sa isang tunay na pananampalatayang sa Diyos. At samantalang ating napapag-usapan ang mga usaping pang pananampalataya, ay atin pong pag-aaralan ngayon, papaano nga ba makikilala ang tunay na sa Diyos. Maraming nagsasabi na sila di umano'y kay Kristo. Ang kanilang iglesia ay sa Diyos din. Kaya ngayong gabi, batay na rin sa inirequest sa atin, paano makikilala ang tunay na sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Ano ho? Ayan. Pero bago yan, babatiin ko muna ang atin pong mga kasama ngayon. Ang kapatid na Michael Antonio Eranio Labo. Yan. Ang kapatid na Early 7 Strikeland. Binabati rin natin na magandang gabi, kapatid na Tito Magtagad. Yan. At syempre, hindi maaalis no, sa ating pagbati ang Daddy Pablo de los Reyes, si Mami Lena, ayan. At ang kapatid na Yelen, ano ho, sa kanyang excuse me, ayan, medyo na-allergy na ako So, tatlong sunod-sunod na pag-broadcast na natin ngayon. At mamaya ay meron pa tayong napipintong dialogue dyan naman po sa In Defense of Truth. Ano ho? Ang atin pong dialogue mamaya, tignan ko kung ma-flash ko sa screen, ano?
Yan. Yan. So, mamaya po, ay bakit ano ito? Sunday. Anong petsa na ba ngayon, ma? Ang alam ko ay ngayon ito eh. Mali yung petsa, no? O, yan po ay mamaya na po yung gabi. Yan. O, mali lang pagkakalagay ng petsa, no? Mamaya na po yung gabi, alas 10. Ang paksa po na ating pong pag-aaralan mamaya ay patutunayan ko po sa pamamagitan ng Biblia at ng iba pang pantulong na pag-aaral na yung pong doktrina ng binhi ng ahas o yung serpent seed doctrines ay hindi po turo ng Biblia or unbiblical. Ano? At ang magiging representative po bilang pagdepensa sa doktrina ng end time ay wala pong iba kundi ang kanila pong isa sa mga pambatong apologist na si Pastor Eric Dignos. Ano po? Yan. Ito ay pang-apat at magiging pang-5 na nating pagtayo, no, dito po sa paksang serpent seed. Serpent seed doctrines. Kaya antabayanan po ninyo yan mamaya po na alas 10. Okay? At sa mga hindi naman po makakapanood, yan naman ay mayroong ilalagay din natin sa ating pong YouTube channel. Nang sa ganon ay makita rin po ninyo mga kapatid at mga kaibigan. Ano po? So yan. At syempre ay binabati rin natin ang atin pong mga kaibigan, no, dyan po sa ating inilulunsad na labas nga natin, yan, Advent Biblical International Ministry, na dati po ay Advent Biblical Ministry, sapagkat ang Advent Biblical Ministry o yung ABM ay lumalawak ng lumalawak ang atin pong gawain. Kaya naman ay meron na tayong sa iba't ibang membro mula sa iba't ibang mga bansa. Kaya mula sa Advent Biblical Ministries, ngayon po yan ay nasa Advent Biblical International Ministry na po. Ayan, At binabati natin ang lahat ng mga membro nito, lalo tigit sa pangunguna ng ating pong kapatid na Rocky Tulog. Yan. Si Aber Giron, S. Watchman Camara, Alberganano Belero, Alba Jose, yan. Si Alfred Agustin, Arlene Moreno, binabati rin natin Arnold Sags at Bernard Marquez. Ayan. At ganun din ang kapatid na Chester at marami pang iba, no? Kasama na siyempre ang kapatid na Don Puerto, Denmar Santiago, yan, kapatid na Dritz, yan, Luares, Dr. Richardo Rosada, Edwell Orteresa, at naparami pa nito mga kapatid. Binabati na rin natin si kapatid na Gomer ng pag-aralan natin. At syempre, kapatid na Johnson Amican. At sa atin pong laging inaantabayan ng programa ang kapatid na Cesar Dizon Jr. Yan. At sa programa din po ng diskusyon sa mga doktrina, yan ay atin pong binabati rin ngayong pong gabi sa pangunguna ng atin pong yan, Pastor Apocalupo Morteria. Nasa talagang Greek text pa yung kanyang pangalan, no? At yung aking mentor, si kapatid na Richard Thompson. Ayan, no? Okay? Raymond Cada, magandang gabi sa iyo at sa iyong may bahay. Kay Aldrin Ruetas, ay palakas po kayo at patuloy sa
pagpapagaling. Ano? Ang tabayanan din po ninyo ang debate ng kapatid na Moises Tonyakaw mamaya po. Ano? Yan. Okay, so bago tayo tuluyang pumalaot mga kapatid, binabati rin natin ang kapatid na Patrick Gonzales. Yan, sa kanya pong patuloy na pagsuporta sa gawain po nating ito. James Santiago, yan, magandang hapon din po sa inyo. Yan, siyempre binabati ko rin si Rexor Kim Collado. Yan, na isa po nating napakahusay na bombero. Yan, ha? Levi Araza, magandang gabi. Sino pa ba ang mga... Yan. Si Sir Arnel Sanchez, good evening po. Okay, dito naman tayo dadako sa atin pong Facebook. Baka meron pa. Okay, so kasama po kayo mga kapatid dyan po sa Facebook sa atin pong gagawing pag-uusap. Ano ho? Bago po tayo tuluyang magsimula, tayo muna mga kapatid ay pansamantalang manalangin. Let us pray. Muli naming binabalik ang aming paglulahati sa inyo, Amang Banal, sa pagdadaos ng amin pong usaping ngayong gabi. Hangat po namin na kayo ang patuloy na maitaas at may mga kaluluwa na madala sa inyo pong banal na paanan. Pinakakatiwala namin muli ang oras na ito sa inyo po sa pamamagitan po, Ama, ng amin pong Panginoong Hesus. Amen. Alright, so gaya po ng atin pong malimit na napapakinggan, sapagkat ang mga tao ngayon sa dinami-dami ng pananampalataya sa buong mundo ay nalilito na ang ilan kung alin dito ang tunay na sa Diyos. Di ba? Magmula sa lumang tipan hanggang pumasok ang bagong tipan noong unang siglo hanggang ngayong taong 2024 ay parami ng parami ang mga nagpapakilalang sa Diyos. Kung pag-usapan na lamang halimbawa natin, yung mga nagsusulputang mga iglesia at yung mga lalabas pa na mga iglesia na patuloy na nagpaparehistro sa SEC ay lalong dumadami ng dumadami. At dahil sa pagdaming ito, ang ilang mga tao nalilito na kung aling pananampalataya ang tunay na sa Diyos. Ang iba naman ay sapat na para sa kanila ang naging kaanib ng kanilang iglesia na kinabibilangan, nang hindi na nagsusuri pa kung yun bang iglesia na kanila pong kinalalagyan, yan nga ba ang iglesyang totoo? Yan nga bang iglesyang tunay na sa Diyos? Ano? Yan. Ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo ay hindi po lihitimong Adventista. Katulad nyo rin po ang aking kwento. Galing din po ako sa isang napakalaking iglesia. Pagkatapos ay napunta sa isa pang iglesia, sa isa pang denominasyon. At pagkatapos ay napunta pa sa isa pang uri ng pananampalataya. Bago napunta dito sa pananampalatayang Adventista. Ano? Marami na tayong ginawang mga pagsusuri mula sa una pa nating kinaaniban hanggang sa napalipat-lipat tayo ng pananampalataya, ay katakot-takot ng mga pagsusuri ang atin pong inabot para lamang matukoy natin kung alin nga ba ang tunay na iglesyang sa Diyos. Ano? At ngayong ako na ay napunta dito sa pananampalatayang Adventista, ano? Ay mapapansin pa rin ninyong lagi tayong nakikipag-usap sa iba't ibang uri ng pananampalataya. Di ho ba? Yun. At sa kasalukuyan nga mga kapatid,
yung ating record, tingnan nga natin, no? Yung ating record sa pakikipag-usap sa iba't ibang uri ng pananampalataya ay sadyang napakarami na. Oh. Ayan, titignan ko lamang po yung ating record, no? Sapagkat malaking bagay ito, mga kapatid, para sa akin na maipakita po sa inyo. Oh. Sapagkat ang ating kasing tinatahak ngayon, alin ang iglesyang sa Diyos? Yan, di ba? At hindi naman lingid sa inyong kaalaman, ano po, na halos lahat ng pananampalataya na nagsulputan ngayon, na siyang humaharap sa mga diskusyon ay ating kinakaharap. Ano po? Yan. So, sa ngayon ay meron tayong record na 351 na mga debates. Yan. Lagay natin sa screen. Okay, tingnan natin kung makikita, ano? Yan. Yan, no? Lapag natin. Yan. 351 debates. Okay? Mula noong pumasok ang pandemic ng 2020 hanggang March 18, 2024. So, ibig sabihin, kung mayroon pang mga papasok na mga debates, katulad na lamang itong sunod-sunod nating magiging dialogue, ano? Yan. Pakita nga natin. Yan. Ito naman ay June 17. Okay? June 17. June 17, magiging 352 na po. Ano ho? Yan. Then, yan po ay alas 8. Pagdating naman ng alas 10, same topic. Ano po? Same topic na patutunayan natin hindi ang Roman Catholic Church ang gumawa ng Biblia. Yan po ay nasa 353 na. Okay? Kung matutuloy. Okay? Plus, yung magiging dialogue natin mamaya. Ano po? So, pang ilan na yon? 351, 52, 53, 54, no? 54. Plus yung magiging dialogue pa natin sa June 18, magiging 355. Okay? Tapos, yung dialogue natin sa June 30, magiging 356. Ayan. No? 356. Kaya, itong record natin na 351, magiging 356 na po ito hanggang sa June. Diba? Ayan. Hanggang, palitan natin, hanggang sa June 30. Yan. Okay? Okay. Sino ang mga nakakausap natin dito sa 356 debates? No? Yan po ay iba't ibang uri ng pananampalatayang Kristiyano. Kabilang na rin po riyan, nakakausap natin yung hindi rin mga Kristiyano. Katulad ng mga Judaism, may mga nakakausap tayong ganyan. Sa pananampalatayang Islam, ano po? Meron din tayo sa atheist. At marami pang iba't ibang uri ng pananampalataya. Kasama na dyan yung Baha'i faith. Meron din tayong nakadiskusyon na pantheism. Meron din tayong nakadiskusyon na Malaya, ano?
Yung mga Malaya, mga talagang ang Diyos nila sila rin mismo. So napakarami na. At maliban pa riyan, may mga freelancer pa, di ba mga kapatid, ano? May mga meron pang mga wala naman talagang grupo ng pananampalataya, pero ipinaglalaban nila yung kanilang paniniwala. So bakit natin nababanggit itong mga ganito? Sapagkat sa dinami-dami na ng mga ngaral sa buong sanlibutan, at parami pa ng parami, ay litong-lito na sila nasaan na di umano ang tunay na iglesyang sa Diyos. Yung iba nga lumabas na rin sa pananampalatayang itong ng Adventist, at nagkakaroon nila ng sarili nilang grupo. Sino-sino na ngayon? O nasaan na ang iglesyang sa Diyos? Paano na natin ngayon makikilala ang tunay na sa Diyos? Mapalad po tayong mga membro ng Seventh-day Adventist. Hindi pa man natin natatalakay, alam na ninyo ang kasagutan na ang tunay na iglesyang sa Diyos walang iba kundi ang ating pong kinaanibang Seventh-day Adventist Church. Nabanggit ko nga sa inyo, napakarami na ng ating pananampalatayang nakadialog. Pero ni isa doon sa 356 na mga nakakadialog natin, wala isa mang nakapagpatunay na sila ang iglesia o samahang sa Diyos. Wala po. Kasi kung meron na, mga kapatid, wala na ako dito sa pananampalatayang ito ng Seventh-day Adventist. Kung mayroon pang hihigit na aral, na katotohanang taglay-taglay ng Seventh-day Adventist, wala na ako ngayon sa inyong harapan. Nandoon na ako ngayon sa iglesyang yaon. Subalit, wala pa naman tayong nakikita na mas hihigit pang liwanag, na mas hihigit pang katotohanan kaysa sa nadadala natin sa iglesyang ito ng Seventh-day Adventist. Nakita na ninyo, pag hindi tayo kinakaya sa diskusyon, binabanatan tayo sa personal. Diba? Kabi-kabila ang pag-aglahi na ating tinatanggap, kabi-kabila ang mga pambubuli, diba? O ang pagyurak sa ating pagkatao. Pero di tayo sumusuko. Sukdo lang sabihan tayo ng duwag, sabihan tayo ng kulto, at kung ano-ano pang mabibigat na mga salita sabihin sa atin. Pero sa biyaya ng Panginoon, narito tayo at patuloy na nakatindig, patuloy na namamayagpag ang katotohanan. At makikita ninyo dyan sa social media, lagi tayong binabato, subalit sa kabila nito, parami naman ng parami ang nababautismuhan sa atin pong panig. Yan. At doon sa mga patuloy na tumitilig sa atin, sa kanilang kapanunuligsa, sa kanilang patuloy na mga pag-ungkat ng ating mga latalain, siya namang paparami rin ng paparaming mga apologists nila ang lumilipat sa atin. Yun ho ang kagandahan. Mayroon tayong mga nailalapit sa ating Panginoon. At isa na riyan, di ba? Napansin nyo, kapatid na Denmar Santiago. Ngayon, napakahusay na debatista ng Adventist. Napakasipag na ibanghilista ng ating pananampalataya. Ang kapatid na Alpi Tambulero, makikita natin nandiyan sa social media, napakasipag din at napakagaling sa pagtatanggol ng pananampalatayang Adventista, at napakarami pang iba.
Patuloy na lumalago ang Advent Biblical International Ministry. Dati ABM lang, ngayon international na. Ang 3M Media ay patuloy din sa paglaki. Ganun din ang tawag dito, yung paglapit kay Kristo, ng ating mentor na si Richard Thompson, lumalawak, at dumadami ang napapaabutang pabalita. Ang pag-aralan natin, Gospel and Music Ministry, at iba't iba pang mga palatuntunan ng Adventist, nagiging kasangkapan sa patuloy na paglalapit ng mga kaluluwa sa paanan ng atin pong Panginoong Diyos. Isang katibayan po yan na tayo ang tunay na sa Diyos. Kaya yung sinasabi doon sa Mateo 29 na ipangangaral ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan, tupad na tupad po ng pananampalatayang Adventista. Kamakailan lang, di ba, na-picture na naman, meron na namang nabidyohan, na daan-daan, na nabautismuhan sa pananampalatayang ito. Yan. Kaya, para doon sa mga talagang nagsusuri at nagdanais na sila ay mapabilang sa tunay na iglesia ng ating Panginoong Diyos, lagi natin silang inaanyayahan. Bukas po ang aming mga kapilya sa tuwing sasapit ang araw po ng Sabat, tuwing ikapitong araw, ganap na alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Nariyan po ang mga kapatid na nagpupulong. Pwede po kayong magsadya at pakilala po kayo, sabihin ninyo kung ano ang inyong ipinunta, at kayo naman ay paglilingkuran ng atin pong mga matatanda sa iglesia, ng mga elders tungkol sa pangangailangan ninyong spiritual. Ganun din, open din po tayo tuwing Miyerkules at Friday ng gabi sa amin pong mga pagsasama-samang pananambahan. At pwede rin po na kung kayo naman ay nahihiya, pwede naman po din kayong mag-chat sa ating mong iba't ibang mga evangelist. At kayo naman ay aming paglilingkuran sa abot ng amin pong makakaya. Ngayon, doon sa patuloy na naninindigan kahit mali na, ang kanila pong pananampalataya, ay maghunos dili ho kayo, mga kapatid. Baka mamaya ay isa kayo sa mapabilang doon sa mapaparusahan sa nagliliyab na dagat-dagatang apoy at asopre na siya pong ipinapakilala ng Biblia na sasapiti ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. At baka kayo'y mabigla pagdating ng takdang panahon, akala ninyo'y kayo kilala, yung pala'y hindi kayo kilala ng ating Panginoon. Minsan pa ay basahin natin uli ang aklat ng Mateo sa Kapitulo 7, talata po ay 21. Ganito ho ang ating mababasa. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Sino daw po ang papasok sa kaharian ng langit? Sino daw po yung magmamana ng lubusang gantimpala? Sino daw po yung magkakamit ng lubusan o lunduang paglalapat ng buhay na walang hanggan? Sino daw po yung tatanggap ng pangako ng walang katapusang buhay? Ang sabi po rito, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat yung hindi gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, ayon sa talata, ay mapapahamak.
Ulitin ko ho ang basa. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano? So, maliwanag na hindi sapat yung pangangatwiran ng iba. Na dito na ako nabuhay, dito na rin ako mamamatay. Yan. Tawag nila dyan sagrado de candado. Ano po? Wala ng puwang para sa kanila ang lumipat pa ng pananampalataya. Maganda yung ganyang katwiran kung kayo ay nasa Seventh-day Adventist na. Kung kayo ay nasa tunay ng pananampalataya. Pero kung wala pa kayo sa tunay na iglesia ng Diyos, wala pa kayo dito sa nalabing iglesia, dito sa Seventh-day Adventist, at ganyan ang inyong panuntunan sa buhay, malalagay po sa peligro ang inyong inaasahang kaligtasan. Ngayon, kaya nga sabi rito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Ano ba katumbas nung mga katagang yan? Babasahin natin. Ang binasa ko po ay saling ang Biblia. Ngayon naman ay babasahin natin itong saling magandang balita Biblia. Ayan. Ganito ang atin pong mababasa doon na rin sa atin pong talata sa Mateo 7:21. Ang katumbas po ng mga terminong hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay ito po, 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ang katumbas pala nung nagsasabi na Panginoon, Panginoon, yan din yung tumatawag ng Panginoon, Panginoon. Kaya, dapat nating maintindihan, hindi pala lahat ng nagpupuri sa Panginoon magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi pala lahat ng nananalangin sa Panginoon ay magkakaroon ng karapatan sa buhay na walang hanggan. Hindi lahat ng tumatawag, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Yun ang sabi ho nung talata Okay, ngayon, sino ang papasok? Di yung tumatawag sa Panginoon na ginaganap ang kalooban ng ating Amang nasa langit. Kaya dapat sa mga nagsusuri ngayon, sa mga nananampalataya, saan mang panig kayo ng iglesia naroroon, dapat nagkakaroon kayo ng evaluation sa inyo pong sarili. Ito bang aming samahan? Sinusunod ba nito ang kalooban ng ating Ama sa langit? Yan. Tapos, ano-ano ba yung kalooban ng ating Ama na nasa langit? Yun. Dapat maunawaan po natin yan. Kasi kapag hindi natin alam ang kalooban ng ating Ama sa langit, paano natin susundin ang kanyang kalooban kung hindi natin alam? Sino ho ang makakapagturo sa inyo ng pagsunod sa kalooban ng ating Ama sa langit? Ay siyempre makakapagturo sa inyo yan yung nakaalam. Ay sino po ang nakakaalam ng kalooban ng ating Ama sa langit? Ayan po'y walang iba kundi ang pananampalatayang Seventh-day Adventist Church. Ituturo namin sa inyo yung kalooban ng ating Ama na nasa langit na dapat ninyong sundan. Kapag yan ay ating nasunod, ang sabi dun sa talata, magmamana ng buhay na walang hanggan. So, at syempre, isa na riyan
sa kalooban ng ating Ama sa Langit ang sampalatayanan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat walang sino mang pangalang ibinigay sa silong ng langit ang sukat nating ikaliligtas kundi ang ating Panginoon. Ano? Kaya sa panahon yan, ang pagsampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, pagsunod na po yan sa kalooban ng ating Ama sa Langit. Ano pa? Ang sabi sa talata gumaganap, kundi ang gumanap ng kalooban ng Ama. Natitigil na ba doon sa pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo na siyang kalooban ng Ama na dapat natin gawin? Ay hindi po. Kailangan din nating sundin ang lahat ng kanyang alituntunin. Kaya nang sabihin ng ating Panginoon, if you love me, keep my commandments. Lahat ng mga eksistidong batas, lahat ng mga eksistidong batas, dapat nating sundin sapagkat yan ay kalooban ng ating Ama sa Langit. Ngayon, tingnan ho ninyo pagkaraang sabihin sa Mateo 7:21, ay nagmamatigas pa rin ang iba, sapagkat sila'y sagrado de kandado. Pakiramdam nila sila na talaga ang totoo, sapagkat tumatawag din naman di umano sila sa Panginoon. Nagagawa pa nga sila ng mga milagro, hindi ba? Nagpapalayas pa nga sila ng mga demonyo. Misa makikita nila sa kanilang pagsamba, may mga tumutumba pa. May mga bumabagsak pa. Pagkatapos, yung mga pilay, napapalakad pa nila. Bulag. Hindi ko lang alam kung totoo nilang nagagawa. Diba? Nakakapagpamilagro sila. Pero tignan ninyo ang sabi ng talatang 22. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Basahin natin yung magandang balita, Biblia. Yan. 7:22. Ano sabi? Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami. Ba, mga preacher din pala ito. Nangaral po kami. Ano pa? At nagpalayas ng mga demonyo. Gumawa ng mga kababalaghan sa iyong pangalan. Peruin po ninyo, gamit ng pangalan din ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? Gumagawa sila ng mga himala, ng mga kababalaghan. Pero ang tanong, sapat na bang basihan? Sapat na bang basihan na kumo tayo nagpapalayas ng demonyo? Masasabi na natin tayo talaga'y tunay na sa Diyos? Sapat na bang basihan na nakakagawa ka ng milagro na mayroong kapang tarpaulin na miracle crusade para masabi mong ikaw talaga'y tunay na sa Diyos? Ito ba ang sukatan ng katotohanan? Hindi po, mga kapatid. Pansinin ninyo sa talatang 23. Dito na sa magandang balita Biblia ko nababasahin. At sasabihin ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga manggagawa o mga mapagawa ng masama. Napansin ho ba ninyo, yung mga tao na nagpapalayas ng mga demonyo, nangangaral din ang salita ng Diyos. Gumagawa rin ng kababalaghan gamit ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Abay, sabi sa talatang 23, hindi di umano niya kilala ang mga ito. At ang masakla pa rito, ang taguri sa kanila, mapaggawa ng masama. Biruin mo, nangangaral na, nagpapalayas na ng demonyo, taguri ng Biblia, manggagawa ng masama. Nangangaral ng salita ng Diyos, pero ang taguri ng Biblia sa kanila, manggagawa pa rin ng masama. Bakit? Sapagkat hindi sila ang samahang totoo. Hindi sila ang tunay na samahang sa Diyos.
Nakakapagpalayas ka nga ng demonyo, ginagamit mo nga ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Subalit hindi mo naman sinusunod ang kalooban ng ating Ama sa langit. Ang tawag pa rin sa iyo ay manggagawa ng katampalasanan. Ang tawag pa rin sa atin, mapagawa ng masama. Sapagkat sa iyong pangangaral ng ibanghelyo, ibang ibanghelyo ang iyong naipapangaral. Nasa iba kang pananampalataya, ano ipapangaral mo? Hindi ba yung pangangaral sa iyong pananampalataya na kahit lista sa Biblia, paninindiganan pa? Mali na, ilalaban pa ng dialogue. Di ba? Yun. Kasama sila rito. Kasama sila rito. Kaya nga, nananatili tayo sa pananampalatayang ito sapagkat sa ating pakikipag-usap, sa pagpapalipat-lipat natin ng pananampalataya, wala na akong nakita pang ibang totoo, kundi itong Seventh-day Adventist Church lamang sa huling panahon. Ang masaklap nga rito, mga kapatid, yung kinikilala mo, akala mo kilala ka. Yung pala, pagdating ng takdang panahon, sasabihin sa'yo, hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo. Kayo'y manggagawa ng katampalasanan. Isang nakakalungkot na pangyayari ito kapag dumating ang takdang panahon. Bakit hindi sila kilala? Kasi nga, hindi sila gumaganap ng kalooban ng ating Ama sa langit. Alam niyo ba, kapag sinunod ninyo ang kalooban ng ating Ama sa langit, bibigyan po kayo ng selyo. Bibigyan kayo ng palatandaan para kung saan ka man mapunta, magsilakihan man ng iba't ibang grupo ng pananampalataya, kilala ng sa Diyos ang sariling Kanya sa pamamagitan ng ng paglalagay niya ng selyo sa Kanyang bayan. Aling selyo ito? Mababasa niyo po ito sa aklat ng Ezekiel sa kapitulo 20, talata po ay 20. Ganito ho natin mababasa. At inyong ipangingilin ang aking mga sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo, upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ano po ang selyo na ibinibigay ng Diyos sa kanyang bayan? Ang sabi rito, ang kanyang sabat. Yung kanyang mga sabat na ipinagdiriwang tuwing ika-7 araw ng sanlinggo. Ito'y magiging tanda sa akin anya at sa inyo, upang inyong maalaman ako ang Panginoon ninyong Diyos. Maliwanag, mga kapatid, na mayroong tanda na ipinagkaloob ang Diyos sa kanyang bayan. Alin ito? Ang tandang ito ay ang Sabat. Mula luma hanggang bagong tipan, ang palatandaang ito'y hindi nababago sa kanya pong bayan. At ang sino man na susunod sa kalooban ng ating Panginoon ay bibigyan ng isang sertipikadong pagsunod. Alin ang sertipikadong ito na binabanggit ng inyong maliit na lingkod? Walang iba kundi ang banal na Espiritu na siyang ipantatatak sa kanyang mga lingkod. Kaya pag pinag-aralan po ninyo yung Holy Spirit bilang tatak, tumutukoy po yan sa pagiging sertipikado nating bilang bayan ng Diyos. At ang natatakan ng Holy Spirit o ang sinertified ng Holy Spirit ay merong tanda. Aling tanda? Ang araw po ng Sabat. Kapag kataglay natin ang kalooban ng ating Amang nasa langit, tatatakan tayo. Malalagyan tayo ng tanda. Kaya pagdating ng huling panahon, kilala ng Diyos ang tunay na sa Kanya. Sapagkat
meron siyang tanda na ibinigay sa kanyang bayan. Kaya ho, yung mga nagsasabing kilala nila di umano ang Diyos, posible na kilala nila at sasabihin nilang kilala nila ang Diyos. Pero ang tanong, kilala ba naman kayo ng Diyos? Ayon, baka mapunta kayo sa isang hungkag na kalagayan. Yung inaasahan ninyong kilalanin kayo ng Diyos, aba hindi pala kayo kilala. Bakit? Sapagkat wala kayong tanda. Kaya, sa lahat po ng pananampalatayang umiiral sa mundong ito, kung sakaling ikaw man ay kabilang kaibigan ko, sa iglesyang hindi nangingilin ng araw ng Sabat, I'm sorry, sasabihin ko sa inyo, wala po kayo sa tunay na iglesia. Kung gusto ninyong kayo ay mapabilang doon sa iglesia na kikilalanin o kinikilala ng ating Panginoong Diyos, mag-Seventh-day Adventist po kayo. Lumapit po kayo sa paanan ng ating Panginoon. Muli ninyong hingin ang kanyang biyaya. Pasakop kayo sa kanyang katawan. Sa Seventh-day Adventist Church na siyang tunay na iglesyang nalabi sa huling araw. Kaya magsulputan man ang iba pang mga denominasyon, may lumabas mang bago, sa panahon ito, gaano man sila kalaki, gaano man sila karami, napapalibutan man tayo ng iba't ibang dami at iba't ibang laki ng kanilang mga kapilya, kilala ng Diyos ang sa kanya, sapagkat meron itong tanda na ibinigay. Alin ang tandang yan? Yan po ang araw ng Sabat. Kaya mapapansin niyo sa huling panahon, paulit-ulit ang nagiging diskusyon sa 10 utos, sa araw ng Sabat. Minsan, nagsasawa na yung iba eh. Pero kami, hanggat may nakikipag-challenge, hindi namin pagsasawaan. Sapagkat paiba-iba ng audience, paiba-iba tayo ng kausap. Hanggat mayroong nakikipag-challenge, paulit-ulit man, paulit-ulit din nating haharapin. Madala lamang natin sila sa Panginoon. Kaya ho, mga kaibigan, mga kapatid, lagi kong ipinapag-anyaya sa inyo, yung mga nagsasabing wala na, hindi na dapat ipangilin ang araw ng Sabat, maghunos dili ho kayo, mga kapatid. Maghunos dili po kayo, sapagkat ang Sabat hindi inaalis ng Diyos sa kanyang bayan. Yan po ay kanyang selyo, kanyang pananda para sa kanyang bayan. Sabi ng kapatid na Michael, Bro Fernan, marami po akong sinisiran na mga tao. Thank you po. Yes, purihin ang Panginoon, kapatid na Michael Antonio Erenio Labo. Kasi itong ginagawa nating pagbo-broadcast, hindi ito para sa kapakanan lamang natin. Hindi lang ginagawa natin to para tayo nare-review, kundi para may makapakinig at makita nila ang katotohanan ng binabanggit ng banal na kasulatan. Nasain po natin na tayo ay kilalanin ng ating Panginoong Diyos. Paano tayo kikilalanin? Sundin natin ang kanyang kalooban. Pag nasunod natin ang kanyang kalooban, tatatakan tayo ng ating Panginoong Jesucristo bilang isang silyadong mananampalataya. At itong mga silyadong mananampalatayang ito, nangingilin ito ng araw ng Sabat, mga kapatid. Yan. Ngayon, kung sakali may nakakapanood ngayong gabi o makakapanood nito na hindi nangingilin ng Sabat, ay niyayaya na natin. Baguhin na nila ang kanilang pananampalataya. Hindi masamang magpalit ng pananampalataya kung kayo ay malalagay sa kaayusan. Pero kung hindi kayo magpapalit ng pananampalataya at handa na kayong suungin ang naglalagablab
na apoy at asopre na siyang magiging parusa ninyo sa hinaharap, ikalulungkot naman ho namin. Ito nga ang dahilan kung bakit kami nagpupursigi ng pangangaral ng Ebanghelyo sa Himpapawid, sapagkat nais po namin na kayo ay makasama namin doon sa langit na bayan, na kung saan kapiling ang ating Panginoong Diyos. Ano po? Yeah. Kung kayo po mayroong mga katanungan, pwede po kayo magtanong po dyan, at babasahin po natin. Kung kayo naman may mga susog, ay pwede rin po ninyong i-post dyan at atin pong sasagutin at atin pong babasahin, mga kapatid. Ano po? Yan. So dito maliwanag sa talatang binabasa po natin, na hindi sapat na tayo lang ang kumikilala sa Diyos. Dapat kikilalanan din tayo ng Diyos. Masarap na sa dalawang magkarelasyon, di ba? Yung kinikilala mo, kilala ka rin. Hindi obra yung ikaw lang kumikilala, tapos siya hindi mo kinikilala. Sinasabi mo, kasintahan mo siya. Pagkatapos pagtatanungin, yung sinasabi mong kasintahan, aba, hindi ka pala niya kilala. Ibig sabihin, ikaw lang nakakalam na kasintahan mo siya. Diba? Ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Kristo, siyang ating kasintahan. Kilala tayo ng ating kasintahang lalaki, at the same time, kilala rin natin ng ating kasintahang Kristo. Di ba? Yan. Kaya sa pagkakataon pong ito, mahalaga, tiyakin ho natin. Tiyakin ho ninyo. Kayo ba talaga'y kilala ng ating Panginoong Kristo? Yan. Kayo ba talaga na tumatawag ng Panginoon ay kilala ng ating Panginoon? Tinutupad niyo ba talaga yung kalooban ng ating Ama na nasa langit? Yan. Isa pang talata na atin pong magagamit, mga kapatid, doon sa aklat ng Apokalipsis. Kung kayo hindi pa nabibilang sa mga katangiang ito, ay tiyak na tiyak, wala talaga kayo sa ating Panginoong Kristo. Ano ang katangiang ito? Dito uli sa lagi nating ginagamit na talata. Very basic. Sa aklat ng Apokalipsis, talatang 12 at talatang 17. Ano po ang sabi? At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi. Sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may patutuon na Jesus. Ano po ang katangian ng nalabing iglesia? Mayroon daw pong katangiang pagtupad sa utos ng ating Panginoong Diyos. Aling utos ito? Lahat po ng eksistidong mga utos na hindi ipinako sa krus ay dapat po nating sundin. Ano-ano ito? Ang 10 utos, kasama po riyan. Ang kabawalan tungkol sa hindi pagkain ng karumal-dumal, kasama po riyan. Kautosang pang-ibanghelyo, kasama po riyan. Yan ang dahilan kung bakit binabaka ng dragon ang nalabi sa binhi. Ano po? Yeah. Kaya dito makikita natin, kabi-kabila ang pag-alipusta sa atin. Kabi-kabila ang pagtukso sa atin mula sa social media, at maging sa mga practical na mga pag-uusap. Tayo laging pulutan nila. Hindi sila masaya kapag hindi tayo nagiging pulutan nila. Tignan ninyo yung mga nagsilabas sa atin. Tayo ang kanilang tinutuligsa. Sabi nila, mission nila ito. Para yung kanilang ginagawa, mission nila para mamulat ang Seventh-day Adventist. Hindi nila alam, nagagamit sila ng dyablo. Nagagamit sila ng kaaway para sirain ang nalabi. O yung nalabing iglesia. Nagiging kasangkapan sila ng ating kaaway. Ano po? Normal nating mararanasan yon. Bakit? Sa ating galit ang dyablo. Sa ating galit ang dragon.
Bakit galit sa atin? Masigasig tayo sa pagtupad sa lahat ng mga eksistidong batas. Bakit galit sa atin? Meron tayong patutuo ni Jesus. Ano ba yung patutuo ni Jesus? Tingnan ninyo, bilang pagre-review doon sa 19 Gs ng Apokalipsis. Ano ba itong patutuo? Ganito natin mababasa. Ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ang iyong kapatid na mayroong patutuo na Jesus. Sumamba ka sa Diyos, sapagkat ang patutuo na Jesus ay siyang espiritu ng hula. Yun daw palang patutuo na Jesus, yan din ang espiritu ng hula o spirit of prophecy. Sino ang may ganyan? Sa lahat ng mga iglesia ngayon, sino ang mayroong espiritu ng hula o may hawak-hawak na spirit of prophecy? Sa dami-dami ng nakadiskusyon ko, mga kapatid, ni isa sa kanila, walang may tangan-tangang spirit of prophecy. Tanging Seventh-day Adventist lamang. Kaya nga, tayo lamang ang lehitimong nalabing iglesia sa huling panahon. Bakit nating nasabi na tayo lamang ang lehitimong iglesia? Sapagkat marami nagpapakilala rin, nalabi rin sila Nalabi din sila. Pero kapag kasusuriin nyo, wala sa kanila ang katangian ng tunay na nalabing iglesia. Na kanino ang katangian yan? Di, nasa Seventh-day Adventist Church. Di ho ba? Kaya doon sa aklat pa rin ng Apokalipsis 14, talatang 12, napakaganda ng pagkakasalaysay. Ano po ang sabi? Narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad na mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Yan po ang katangian po ng tunay na sa Diyos. Yung tinutupad mo ang kalooban ng ating Ama sa langit. Kaya nakatitiyak tayo, kilalang kilala tayo ng ating Panginoong Jesucristo. At kilalang kilala rin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Biray mo, sasabihin mo hindi na dapat sundin 10 utos kasi hindi na ito utos sa Kristiyano, utos lang ito sa mga Hudyo. Kaibigan, baka nakakalimutan po ninyo ang bawat hibla ng 10 utos ay hinugot sa karakter ng ating Panginoong Hesus. Habang umiiral ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang karakter ay hindi po mawawala. At dahil hindi mawawala ang kanyang karakter, ang lahat po ng kinuha sa kanyang karakter, kasama na ang 10 utos, hindi rin po yan mawawala. Kung ang ating Panginoon Jesucristo, Panginoon ng mga Hudyo at ng mga Hintil, Panginoon ng lahat ng tao, para sa atin din ang pagsunod sa bawat hibla ng kanyang karakter. Kaya ang 10 utos mananatili habang ang ating Panginoon Jesucristo'y nabubuhay. Yan. Kaya kung tatanggapin ninyo ang ating Panginoon Jesucristo bilang Panginoon, tanggapin din ninyo. Bilang tagapagligtas, tanggapin din ninyo ng ating Panginoon ay Panginoon din ng inyong buhay. Kapag ginawa po ninyo dalawang bagay na yan, tagapagligtas at Panginoon, walang pagsala. Susunod kayo sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Ano po? Yan. Huwag lamang kayong magiging, huwag lang kayong mag-cherry picking. Sabi ninyo, tagapagligtas ninyo si Kristo. Sabi ninyo, Panginoon ninyo ating Panginoong Jesucristo. Pero kayo pa rin ang nasusunod sa susundin ninyong kautusan. Ano po? Ay hindi ho ganon. Dapat sundin ninyo ang lahat ng gusto ng ating Panginoon. Yan.
Pag sabi ng ating Panginoon sundin natin ang kalooban ng ating Ama na sa langit, sundin natin pati Sabat. Sundin natin pati yung batas na huwag kakain ng karumal-dumal. Walang mawawala sa atin kung susundin natin ang pamantayan ng ating Panginoong Ama na nasa langit. Walang mawawala. Pero malaki ang mawawala sa inyo pag hindi niyo sinunod ang kalooban ng ating Ama sa langit. Malalagay kayo sa peligro pagdating po ng takdang panahon. Hindi naman natin sinasabi na hindi na sila maliligtas. Maliligtas sila kung sila ay muling pasasakop at isusuko nila ang kanilang buhay kay Kristo upang sila'y maidagdag sa tunay na nalabing iglesyang ito. So pansamantala mga kapatid, ay diyan muna natin tatapusin ang ating magiging pag-aaral ngayon. Ang gusto ko lamang munang makita natin kung paano makikilala ang tunay na iglesia na sa Diyos. Makikilala natin ito kung ang isang iglesia ay talagang tumutupad sa kalooban ng ating Ama. Sa papaanong paraan? Tunay na pagsampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Pagsunod sa kalooban o pagsunod sa 10 utos, pangingili ng araw ng Sabat na siyang tanda na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan, at huwag kang kakain ng anumang karumal-dumal na bagay. Manatili tayo sa ipinagkatawag sa atin ng ating Panginoon. At pansamantala, dyan muna natin tatapusin ang atin pong serye ng pag-aaral. Hanggang sa muli po mga kapatid, ay patuloy tayong papainan lang kung sa luluobin ng ating Panginoon. Tayo muna huy manalangin. Maraming salamat po Amang Banal sa patuloy ninyong pagigiya sa amin pong ginawang pagsasang-usapan sa inyo pong pangalan. Hangad po namin Ama na patuloy na makita ng lahat ng mga tao kung gaano sila kahalaga sa inyong paningin. Malaman nila at maunawaan na ang kanilang destinasyon na nais ninyong patunguhan nila ay buhay na wala hanggan. Hindi doon sa nagliliyab na dagat-dagatang apoy at asupre. Umaasa kami na sa lahat ng mga pag-broadcast ng inyo pong tunay na bayan, ng inyo pong bayan, maraming kaluluwa ang patuloy na makalasap ng inyong biyaya kapag nahayag na ang inyong anak sa ikalawa niyang pagbabalik. Sama-sama kaming paririyan at sasalubong sa inyo Amang Banal upang manahin ang inyo pong ipagkakaloob sa amin na napakagandang buhay. Umaasa din po kami Ama na sa amin pong paghiwa-hiwalay ngayon, patuloy niyo po kaming iingatan sa tutuwina. Sumaamin pong patuloy Ama ang walang hanggan ninyong pag-ibig. Gayon din po, ang walang maliw na biyaya ng aming pong Panginoon Kristo ay patuloy na managana sa amin, at ang pakikipisan ng Santong Espiritu ngayon at pagpasa walang hanggan. Dinadalangin namin ito Ama sa pamamagitan ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Hasta la vista. Viva Adventista del Septimo Dia. Chukbok Hamnida Mispa sa inyong lahat mga kapatid. Mapalad ang bumabasa ng salita ng tula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila
sa sanlibutan. Mag-ibot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malakad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siya